hi. Sir, various labor groups and business groups express their disappointment for slow progress of our fight against corruption. Yeah. How satisfied are you with the performance of the ICC? Isang magandang araw mga kababayan. Ito po, News That Matters. Nagbabalik po dito at ating panonoorin itong payag ni BBM mga kababayan na itong bakit wala pang nakukulong. Ito ang pakinggan po natin itong si BBM mga kababayan. Pero bagong lahat ho yan, huwag nyo natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. Eto, diretso na po tayo. And do you think we need the Independent People's Commission under the Senate Bill 1215 proposed by, I think it was Senator Tito Soto? All right. We have to remind people that we have now moved from the political arena to the legal one. And the legal arena has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung ma-acquit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya? That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi, delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin, and you cannot charge them. Again, there is that principle of double jeopardy in the law. So, what is more important? That we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. There's no conviction yet. Ay, nako, BBM, nako, huwag mo na kaming budulin yung taong bayan dito. Inip na kaming may makukulong dahil yung mastermind dito, isa sa mga mastermind, yung pinsan mo na si Romualdez. Anak ng Trina pa naman, no? Tsaka nasan si Saldico, nagtatago. Tinago ninyo, pinaalis nyo dito sa bansa. Nako, kasi ito po isa po itong malaking maraming nilalaman dito sa mga pagnanakaw ng bilyon-bilyon. Ako po, kung talagang gusto mong makulong BBM, matagal na po yan. Ikaw ang presidente, huwag mo nang hintayin na nagkikilos at nagkakagulo dito sa bansa natin. Tignan mo yung mga tao, nagkakagulo, nagkakakilos protesta, na lubog-lubog na po tayo sa utang sa mga pinaggagawa ninyo. Huwag nyo na akong hilihis, huwag nyo na akong kaming budulin. Dahil sanay na kami, na immune na kami mga taong bayan dito sa mga pagkasinungalingan ninyo. And the court, marami pang, what is the process? Pagka binigyan yung may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yung, ma-acquit yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc., etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun. Para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa sandigan, sa ombudsman, eto na yung kaso. At malalaman natin
na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. Ay, nako bossing, huwag nyo na kaming budulin, bossing. Dahil nga po, itong mga kabalbalan ninyo, itong mga pondo ng mga DepEd, DPWH, inilustay-lustay ninyo. Ito po, bistado na kayo. Yung nga itong taon nga lang, magto-2026 na, ilang classroom lang ang nagawa ninyo. Ano ba pinagsasabi nyong akwit-akwit na yan? Diyos ko, nasan dito yung justice sa mga taong bayan, yung mga pera ng taong bayan na ninakaw ninyo? Eh yung 22 classroom nga lang, magkano lang yung nagastos nyo diyan? Samantalang ang project ninyo, which is thousands na classroom. Paano nyo, hindi nyo po ipapaliwanag yan, BBM? Diyos ko po. Yung mga Mama Harlika fund na yan, 3 taon na, wala pa rin nangyari, wala pa rin narinig sa inyo. Eh, Diyos ko po, BBM na po. Mag-resign na ho kayo. Huwag nyo na hong ipilit kung hindi nyo po kaya. Diyos ko, dahil nalubog tayo sa utang dito, yung bansa natin, kaya yung inabot natin. And magbabayad for, they will pay for it with their liberty, and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. Tama. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? Same. That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Oh my goodness. Ang sagot naman ng mga abogado sa atin is that may kasabihan sa kanila, the law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Sir, just a quick follow-up. What do you think of the plans of ICI? The wheels of justice grind slowly, but they grind very well. Yeah. So what do you think of the plan of ICI to live stream their Sasabi investigation? mong How will it grind. affect the credibility of the process? I don't think it has an effect on the credibility of the process. I think it's a practical matter, really, because if the problem that the ICI has right now when it comes to the issue of live streaming and other issues is hindi pa nabubuo yung kanilang rules. So they still have to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. Will live streaming help? Will it not? So we just have to wait for the ICI to make that decision for themselves. Ay, nako BBM, gaano po katugal? Ilang buwan pa, ilang taon pang hihintay ng taong bayan para may makulong lang? Diyos ko po, anong kailangan pa namin hihintayin? Eh, andyan na ho lahat, yung mga ebidensya, yung mga witness. Sapat na po yun. Yung pinsan mo, yung bagman niya na si Orly Gutesa, nasan na ngayon? Nagtatago dahil tinatakot ho ninyo. Biruin mo, bilyo-bilyon yung mga perang dinadala sa bahay niya. Diyan sa Valle Verde. Diyos ko po, yung mga perang bagay na yan, Diyos ko, pera ng taong bayan, ninakaw ninyo. Ano pang ipapaliwanag nyo? Talagang garapalan na po kayo, yung mga administrasyon nyo. Kayong lahat, mulat sa pool na doon na naupo kayo, eh wala na, hindi nyo nagagampanan yung trabaho ninyo, mahal na Pangulong BBM. Bilang respeto na lang. Pakiusap na lang po, bumaba na lang ho kayo sa pwesto natin. Bumaba na lang ho kayo sa pwesto nyo at nang sa ganun makaahon tong bansa natin. Ang daming problema, lahat na lang ng ahensya ng bayan. Diyos ko, nagkaroon ng mga korupsyon. Grabe po. I have an opinion, of course, but talagang ang gusto kong makita ng tao, hindi ako nakikialam, the executive, the government, hindi nakikialam dyan.
We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want, to hire the people that they want. No. And yung mga Hindi ho tama yan. Kung ikaw ang presidente, mag-focus ka. Kailangan ikaw ang leader. Ikaw yung double check mo rin yung mga ahensya mo. Kung tama yung ginagawa nila. Meron ka dapat dyan mga plans. Yung mga plano mo. Di ba nagkakaroon kayo ng mga cabinet meeting? So everyday nagkakaroon kayo ng meeting. Hindi mo ba monitor yung mga ginagawang mga project na ng DPWH? Hindi nyo ba nadadaanan? Tuwing may mga bagyo dito sa bansa natin, nagkakaroon ng mga baha-baha. O nagbubulag-bulagan lang kayo. Sigurado nagbubulag-bulagan ho kayo. Hindi nyo nakikita yung mga nangyayari dito. Talagang sanay na kayo. Talagang matalamak na yung pag-uugali ninyo na talagang kinain na yung isip ninyo dito sa mga pera na yan. Hindi nyo na inisip yung mga taong bayan na mga naapektuhan dito sa mga kalamidad. Mag-focus ho kayo dito sa mga pagbibigay ng mga assistance sa mga nasasalanta. And dami-daming pera ng bayan yung mga kawatan mo nagsipagbili ng mga aeroplanong worth 2 billion na yan na si Saldico. Naghaling sa taong bayan, pera ng taong bayan. Yung mga substantial matters, nasa sa kanila yon. Kaya talagang rinirespeto namin yung unang Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure, we are making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Itago ang corruption. Yan ang ICI, BBM. Yan ang ilihis ang corruption. Yan ang itinalaga mong commission na yan. Wala hong ngipin yan, walang pangil, wala hong impact yung mga kagat nila. Kung mahina lang, yung mahinang klase. Thank you. The next question from Christian. Sir, with the world's attention on the Philippines as the ASEAN chair, how do you respond to the concerns that domestic corruption issues could overshadow the country's leadership in the regional sense? No, we do not allow those local political issues of any member state to intrude into what we are trying to do. That's my experience so far. Hindi kami nakikialam sa ibang bansa. We talk about ASEAN, and whatever is happening in other other countries who belong to ASEAN, it doesn't really enter into our conversation. It does not make a difference to the directions that we would like to take, the initiatives that we would like to make. So, hindi siguro, in my experience so far, kasi alam naman natin, yung mga ibang bansa, wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo, may konting gulo dun sa kanila, may pumutok na. Hindi ho totoo yan, BBM. Pag nakatalikod ka po, marami pong sinasabi sa bansa natin na talamak yung mga corruption dito sa bansa natin. Diyos ko po. Yung mga turista nga lang dito, pag pumunta dito, ang dami ng reklamo dito sa mga airport natin na kung saan very low class, hindi man lang may pagmalaki kumpara sa mga iba't ibang bansa na ang bilis ng paglago nila, which is kasi nga po yung mga turista talagang nagpupuntahan sila kasi napaka maganda yung mga pagpapalakad nila, safe yung mga bansa nila, safe na pumunta kahit magsipaglakad yung mga turista na yan, wala hong nangyayaring mga pagnanakaw sa mga gamit nila. Dito mga kababayan, pag pumunta po sila, BBM, nakikita nila yung mga araw-araw, everyday, yung mga news na anong nangyari dito. Wala, magsipag-uwian na yung mga yan. Paano tayo makabayad dito sa mga utang-utang natin na trilyon na pinag-uutang ninyo na nalugi-lugi tayo, yung mga pondo na ubos. Which is yung pinambabayad nyo lang dito, yung interest. Hindi na tayo makakabawi, malugmok na yung bansa natin. Kundi lang po dito sa mga FW na yan, malaking bagay po yung pinapasok ng dollars. Wala ho naman tayong yung ekonomiya natin, hindi naman lumalakas. Humihina. Hindi nyo ba napapansin? Issue sa kanila. Pero hindi pumapasok sa usapan. Pagka nasa plenary na kami, pinag-uusapan na ano yung gagawin natin sabay-sabay. Because it doesn't matter for the decision-making of ASEAN. Turn that around. The only thing that matters to the decision-making process in ASEAN is what each member is willing to do
and agrees to do, if they agree in the concept, this is what dito tayo, lalapit tayo dito sa bansang ito, whatever it is, or we'll open up a center for cultural exchange, o kung sumang-ayon lahat, sumang-ayon lahat, walang kinalaman kung ano yung sitwasyon nila dun sa local. Hello, sir. So are you sharing these values of combating corruption to Of? the member state? Sharing the recommend These values and principles removed to fight corruption, sir. to To the members of the ASEAN. what will I propose to the members of the ASEAN? These values of combating corruption, sir. Nako po. We all want to combat corruption. It's not. I'm not there. I'm not there. Even if you're the chair, hindi mo inuutusan ito mga ito. These are presidents and prime ministers and one king, a sultan. So it's not in our. We have no place to tell them that this is what you should do. This is what you should not do. Maybe the most you can say is that I believe ASEAN should head in this direction. Do you agree? We don't agree. Why not? No, maybe we can work around it. That's how the process goes. Can you imagine if we started telling them what to do? Wala na, sira na yung buong sira na yung buong process. Wala na, sirang-sira na talaga tayo, di ba? Kaya na wala kang masabi. O, ano po, BBM, ano pa yan? Anong gagawin natin yan? Talagang tigil-tigilan na ninyo at bawas-bawasan nyo na yung pambubudol ninyo. Dahil talagang wala akong naniniwala na sa inyong mga sinasabi. Dahil tong taong bayan, inip na may mangyayari dito sa mga problema na yan, yung mga pera na yan. Di bali ho, huwag ho kayong mag-alala dahil sa pagdating ng eleksyon, hindi na ho kayong mananalo. Yung mga bata nyo, mga manok ninyo, wala na. Talo na lahat yan. Dahil ang sure win na itong si VP Sara namin na kung saan kaya niyang itaguyod tong bansa natin. Kayang-kaya niya ho yan dahil si Sara, VP Sara yan. Sanay na yan sa mga pressure. Maraming salamat po mga babayan. Ito po yung payag ni BBM na kung saan puro lang kabudulan yung mga pinagsasabi niya na which is marami pang dapat na sabihin na hindi niya man lang marami pang dapat niyang sabihin na itong mga pera natin ay paliwanag niya na kung saan na napupunta. Katulad yung mga ibang yung Maharlika Fund na yan tsaka itong mga flood control na yan wala na, nalustay-lustay na nila. Kayo na pong bahala mga kababayan kung ano yung mga masasabi nyo sa kanya dito. Basta tayo, wag na ho tayong magpapabudol dahil alam na ho natin yung mga kanilang diskarte. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag nyo kalimutan i-share, i-like at subscribe tong videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.